My dear brothers and sisters, one of the basic tenets of our Christian faith are the 10 Commandments, which we heard in our first reading today. And every good Christian must know the 10 Commandments by heart. And so that is my first question for you this afternoon. Do you know the 10 Commandments by heart? Okay lang po ba kung bababa ako ngayon at magre-recitation tayo? Subukan po natin kung alam talaga natin ang 10 Commandments. Minsan po sa isang seminar, nagtanong ako, sino ang nakakaalam ng 10 Commandments? At katulad ng karaniwang Katoliko na hindi alam ang sagot, marami ang yumuko na lang. Pero may isang nagtaas ng kamay, sabi niya, Father, alam ko ang 10 Commandments. Ako sabi ko, buti kahit isa may nakakaalam. Sabi ko, sige po sister, tell us the 10 Commandments. Tapos sabi niya sa akin, Father, okay lang in any order. Syempre, binigay ng Diyos yun in the proper order. Kaya hindi pwedeng yung number 1 ay gawin nating number 6. So, every good Christian must know the 10 Commandments by heart. And so that is your penance for this week. See to it that you memorize the 10 Commandments. Minsan po sinasabi natin, meron pang ang 11th Commandment. Alam niyo po ba yung 11th Commandment? Huwag magpapahuli. Tapos meron din daw 12th Commandment. Kapag nahuli, huwag aamin. Tingnan nyo yung 10 Commandments, hindi nyo alam. Pero yung 11 and 12, alam nating lahat. My dear brothers and sisters, the 10 Commandments tell us what we should not do. That is why many of them are formulated in the negative, you shall not. Because they tell us what we should not do. And by telling us what we should not do, the 10 Commandments also tell us what we should do. Kapag sinabi ng Diyos na huwag magnanakaw, ibig sabihin, igalang natin ang ari-arian ng kapwa. Kapag sinabi ng Diyos, huwag makikiapid, ibig sabihin, maging tapat. And that is the summary of the 10 Commandments. Do good and avoid evil. Ganyan lang kasimple. At yan din ang inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Simple lang. Kung ano yung mabuti, gawin mo. Kung ano yung matuwid, gawin mo. At kung masama at makasalanan, iwasan mo. That is the basic, the fundamental moral principle. Do good and avoid evil. And that is what Christian life is all about. Kapag ginawa natin yun, ginawa ang mabuti, iniwasan ang masama, tiyak ang langit para sa atin. Kaya lang minsan ginugulo natin yung simple lang naman. Yung mabuti na dapat nating gawin, hindi natin ginagawa. At yung masama na hindi natin dapat gawin, yun pa ang ginagawa natin. Sasabihin pa natin, masarap kasi ang bawal. Do good and avoid evil. But in our gospel today, Jesus teaches us something more profound. In our gospel this Sunday, Jesus went to Jerusalem.
and he entered the temple. And what did he find in the temple? They turned the temple into a marketplace. Yung templo, ginawang palengke. Madaming nagbebenta ng mga hayop na gagamitin sa pag-aalay sa templo. At maraming nagpapalit ng pera sapagkat kailangan yung ibibigay sa templo ay yung naaayon sa batas ng mga Hudyo. Kaya may mga hayop at palitan ng pera sa templo. And because of this, Jesus got angry. Parang nagwala si Jesus, pinagtabuyan niya yung mga hayop, tinaob niya yung mga lamesa, nagtapon, kumalat yung mga pera. Jesus said, "Stop making my Father's house a marketplace." Now let it be clear, my dear brothers and sisters, that Jesus is not angry because of the marketplace. Hindi galit si Jesus sa palengke. Dahil mahalaga ang palengke. In every community, there is a marketplace. And in fact, now we are inside a modern marketplace called the mall. There is nothing wrong with the marketplace. And Jesus is not angry with the marketplace. Then why did Jesus got angry? Not because of the marketplace, but because the marketplace was in the wrong place. Wala namang masama sa palengke. Wala namang masama na bumili. Wala namang masama na magnegosyo. Pero ang ilagay mo yon sa loob ng templo, wala sa lugar. And so it is not just a matter of right or wrong, it is also a matter of appropriateness. Nasa tamang lugar ba? Nararapat ba? Naaayon ba? Alam niyo po, minsan kahit na sa ating mga simbahan, may mga bagay na parang ginagawa ng ibang tao na wala sa lugar. Minsan po may mga pumupunta sa chapel para kumain. May daladalang take-out sa chapel, kakain. Walang masama sa pagkain. Pero wala sa lugar kung sa chapel kakain. Hindi po ito ang food court. O kaya meron pong mga umaakyat dito sa chapel para mag-charge ng cellphone. Walang masama sa pag-charge ng cellphone. But if you go to the chapel where God resides, where God lives, simply because I want to charge my cellphone, then that may be inappropriate. Baka wala sa lugar. And so, my dear brothers and sisters, Christian life is about doing what is right and avoiding what is wrong. But more than that, we have to also check, is it appropriate or not? And that is what you call prudence. Prudence is the virtue that helps us discern how to act in a particular situation. Kasi hindi lang ito tanong ng tama o mali. Minsan tama ka naman. Minsan wala ka namang mali, pero wala ka rin sa lugar. Minsan tama naman yung sinasabi mo, pero nakakasakit sa ibang tao. Tama naman yung sinasabi mo, pero nakaka-offend. Baka kasi wala sa lugar at wala sa tamang paraan ang pagsasabi ng tama. O kaya po sa mag-asawa, o kaya mag-boyfriend at mag-girlfriend,
Minsan, yung ating partner will be close to another person. Nagiging close sa dating kaklase sa school. Nagiging close sa barkada. Nagiging close sa kaopisina. Palaging kasamang lumabas. Palaging kumakain. Tas pag uwi sa bahay, magka-chat pa, nagkukwentuhan. Sasabihin nung isa, parang iba na yan ah. Parang iba na yung napapansin ko. At sasagot naman siya, wala naman kaming ginagawang mali. Pero ang tanong, maganda bang tingnan? Nasa lugar ba? Baka wala namang mali, pero wala lang sa tamang lugar. Alam niyo po sa aming mga pari, ang daming nagririgalo. At alam namin niririgaluhan ninyo ang mga pari dahil mahal ninyo kaming mga pari. Kaya spoiled po kami. At minsan ang regalo sa amin talagang mamahalin pang mga damit, mamahaling mga gamit, meron pang nagbibigay ng mga mamahaling sasakyan. Father, nagamit ko na yan ng 1 year, iyon na. And we are grateful because of your love. Pero pag magririgalo po kayo sa pari, pakiusap po, isipin ninyo na pari yung gagamit o magsusuot. Kung napakamahal nung aming damit, matingkad ang kulay, tapos bibisita kami sa mga depressed areas, parang wala sa lugar. O kaya napakaganda at mamahalin ng aming sasakyan, tapos dadaan sa mga depressed areas, alam na alam ng mga tao, ay kotse yan ni Father. Parang hindi magandang tingnan. We need to be prudent. Wala namang masama na magbigay ng regalo. Pero tingnan natin yung nararapat, yung nasa tamang lugar. In our second reading today, St. Paul talks about the wisdom of God and the foolishness of the world. Let us pray for wisdom, because only the wise can be prudent. It takes a lot of wisdom to learn prudence. And so as we continue our Lenten journey, let us ask the Lord to give us the strength and the courage to always do what is right and avoid what is wrong. But more than that, let us also ask for wisdom, so that we may always do what is right prudently.